Masasabi niyo po ba mas matindi yung sitwasyon ngayon ng problema ng farmers and even traders dyan po sa Benguet sa pinagdadaanan po yung pagtaas ng presyo ng krudo ngayon? Yes po ma'am, ito na po yung worst kasi dito sa amin 132. As of last night, 132.56 ang per liter namin dito na pinakamataas at 127 pesos per liter. So talagang ngayon po na lang namin naramdaman yung ganito. Parang mas masahol pa nga po sa pandemic. Marami rin po dito yung mga public utility vehicles, pati po yung mga for hire na nag-aakot ng mga gulay. Hindi na rin sila tumatakbo kasi yung yung pasahe kumbaga ng gulay ay masyado nang mababa, hindi lumalabas. May mga nakawan na nga po dito ng fuel among farmers. Nakawan ng fuel among farmers po. Parang yung paihi system, ganun din po yung ginagawa. Hindi po, parang may nakapark na farmer, truck ng farmer, kinabukasan, wala na yung fuel niya, ninakaw ng kasama niya siguro na biyahero. Kasi ito nga, walang subsidy. Siguro sir, if you could also ask na kahit bigyan man lang sana ng kasi yung mga public utility vehicles, binigyan na sila ng parang ayuda. Yes, in the form of ayuda, 5,000 per driver. Kahit man lang, kahit ganun lang din sana sa mga farmer. Kahit konti lang, pero at least para naman may makita sila na tulong ng gobyerno. Hindi lang farmers, actually even traders, Ma'am Agot. So sana makipag-ugnayan ng DA sa inyo. Sige po, panawagan niyo po sa ating gobyerno kasi nga ngayon mas mulat tayo na hindi lang farmers ang may problema, even the traders umaaray po dito sa mataas na presyo ng krudo. Yun po ma'am and sir, lahat ng mga problemang ito, ang bagsak niyan sa consumer at saka sa farmer. Dagdag lahat yan sa expenses. Kaya sa presyo, sa consumers, dagdag yan sa presyo ng gulay. At sa farmers, of course, yun po yung effect. So sana sa government po natin ngayon, sana pabilisan na yung mga kung anumang transaction dyan para we could have a steady supply of fuel para bumaba man itong presyo ng langis. And of course, sana bilisan na yung implementation kasi napirmahan na po kahapon ni Presidente yung pag-suspend sa excise tax ng fuel. Sana yung implementation bilisan din. Kasi kahit na napirmahan dyan pa, pero pag hindi naman ini-implement dito sa field, wala din, hindi rin namin mararamdaman. And yun po, sana this will be a wake-up call that we have to elevate talaga yung marketing ng gulay natin. Hindi tayo aasa sa tradition lang na marketing. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.